Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers, Blessed New Year sa iyo. Ito yung reading mo for the year 2025. Ito yung pinaka-summary. Ano yung mga dapat malaman, mga ganap. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Palagi akong grateful. Malaking tulong yung mga nag-like, follow, subscribe. Yung mga palaging nanonood ng mga readings, nag-share ng mga readings, nagko-comment, nagbibigay ng super thanks, tsaka stars, mga nag-avail ng private readings, pati na rin yung mga hindi nag-i-skip ng mga ads sa ating videos. Yung mga interesado sa private reading ko, pakibasa na lang lahat ng nakasulat sa description. Nandyan lahat ng details or sa pinakadulo nitong video. So, kunin muna natin yung main theme or highlights, main highlights ng year 2025 mo dito sa mga green cards dito. Okay. Wealth at saka career, Aquarius, ang pinaka-focus or highlight mo. So, may mga major events siguro, ganap pagdating dito sa related sa kaperahan mo, kabuhayan mo, or negosyo mo, assets mo, ano pa. At may kinalaman sa trabaho or profession mo. Siguro yan yung mga, ganap. Tignan pa natin. Ay, bakit baliktad? Wait lang. Sorry. Baliktad eh. Ayusin na natin. Patay sa dito. Kuha rin tayo ng isa rito. Kuha rin tayo dito. Dalawa. Wow, peace. Tsaka adjustments. Wait lang, ayusin ko lang. Peace adjustments. Ayan. Oops. Okay, mga cards mo, meron ka ditong so may mga kailangan ilagay sa isaayos, no? Itong year 2025, may mga adjustments dito. Mga realignment, adjustments na kailangan gawin. Hindi ko alam. Pwedeng related sa mga pag-aari, pamana, kabuhayan, sa negosyo mo or sa trabaho mo. Baka yung iba sa inyo dito may mga changes or situation wherein kailangan mo maging flexible, makapag-adapt ka. Ito. Especially sa pera or sa schedule, sa pagtatrabaho, halimbawa, lumipat ka ng company, nalipat ka rin ng ibang lugar, mas malayo yung nalipatan mo, yun. Pwedeng yan, yung mga adjustment period pagdating sa financial, sa negosyo, sa career. Or baka talagang merong mga kailangan iayos dito, dagdagan, bawasan, basta iayusin eh. May adjustment eh. Ipa-fine tune mo, titimplahin mo, or babaguhin, pwede rin naman. Basta may adjustments na kailangan dito. Okay? So, anumang area ng buhay mo yan. Pero specific pwedeng sa kabuhayan, sa negosyo, sa financial, at saka sa career mo. Ano pa? You have future. O baka daw may travel abroad. Take note, Aquarius. Ayan. So, kung nagpaplano ka or kung hindi mo man ine-expect to, basta pwede kang mag-travel abroad. At saka may mga social something dito. Business trip man ito, social, or pagiging trabaho, hindi ko alam Pero, pwedeng business mixed with pleasure eh. Pwedeng bakasyon, pwede rin namang may kinalaman sa trabaho or sa negosyo mo. Yung pagta-travel abroad na yan.
Mhm. Uy, may reunion daw dito. Or rekindling. O, may mga magjowang magkakabalikan. Muling ibalik ang pag-ibig. Chorba. Basta, marireunite ka with someone. Pwedeng past love or ex. Andyan yung communication, magi-start uli kayong magligawan siguro, mag-reconnect, mag-usap-usap at first, and then pwedeng mauwi sa rekindling. O pwede rin namang hindi romantic, may binanggit din namang friendships dito. Wow, may swerteng pagkapanalo daw, ayan posible. Swertihin ka at manalo ka, hindi ko alam kung saan ka mananalo, pero merong possibility na swertihin ka. Okay, ano pa ibang paparating? Kaibigan nito, advice from a friend. Dog barking, may kumakahol. O something din na related sa pet, specific aso. O mag-ingat na lang sa mga kinakahulan ng aso. Ibig sabihin nun, hindi ka tiwa-tiwala. Nakaamoy kasi ng aso kung stranger ka or threat ka So yan, pwedeng may mga possible threat or baka naman talaga may kawatan. Mag-ingat sa magnanakaw, intruders. Pero something na, kasi pag kinakahulan ng aso, red flag yun. Parang dapat may ma-detect mo Or pwede ngang may mga matters dito regarding loyalty. Kung sino ba yung mga dapat mong pagkatiwalaan na tao, specific kaibigan. Or kung meron mang mga nangangailangan ng advice na kaibigan mo, ikaw ba yung papayuhan or siya, pwede rin namang vice versa. Meron talaga magre-reconciliate dito. Kasi may peace ka, dove spirit. Manunumbalik na yung kaayusan ng samahan or yung peace sa kapaligiran. Pwedeng ikaw yung mamagitan dito, ikaw yung maging instrument para magkaayos, magkabate yung mga dapat magkaayos dito. Dove, ayan. This is a period ng kaayusan, katahimikan, pagpapatawad. Pagiging pure, kasi ang dove is pure Dove spirit Parang Holy Spirit ang niyan sa symbolism, di ba? Basta meron ditong friend na nangangailangan ng advice or tulong, whether ikaw yung friend na yun or ikaw yung tutulong doon sa friend mo na yun. Wow, meron ditong malalim na feelings, deep affection, love, and caring. Okay, malawak to hindi to always romantic. Baka sa iba hindi romantic, pero sa iba baka romantic. Okay? Malalim yung pagmamahal ng tao na yan. Malalim na relasyon, samahan yan. Whether friendship man yan or romantic, malalim yung samahan. Seek out information that will help you. Okay, mukhang meron kang kailangan gawin na pag-aaral o research. Ikaw mismo yung maghahanap ng mga kasagutan dito. Magiging resourceful ka. Advice talaga Feeling ko lang, meron something dito, strong energy ng advice kasi dito pa lang maghahanap ka ng information. Baka mangingi ka ng tulong sa kaibigan mo about something. Baka matulungan ka niya or baka matulungan mo siya. Baka may lalapit sa'yo or ikaw mismo yung lalapit. Basta may mga kailangan kang ideas, information, aalamin mo pa, magtatanong-tanong ka. Ikaw talaga yung mga ngalap dyan. Okay? Ikaw yung didiskarte. Kumbaga parang ikaw yung ikaw yung makakatulong sa sarili mo through yung mga pagtatanong-tanong mo, pag-a-advise ng mga tao na knowledgeable. Eight of Swords, Four of Pentacles, Three of Pentacles, at saka sa bottom ng deck mo you have Pentacles. Okay, strong energies ng mga Taurus, Virgo, Capricorn. Pero meron din kapareho mong Gemini, Libra, or Aquarius if ever. Kuha pa tayo ng mga cards mo para sa love life mo, Ano yung pinaka-summary ng love life mo ngayong 2025? Yung masasagap ng cards, pwedeng energy mo, pwedeng energy ng person mo.
Oo, may pagpasok ng commitment, pagtupad sa pangako. Yung iba dito pwedeng alokin ka ng kasal, ng engagement. Basta may proposal sa romantic Pwedeng iba break up, pwedeng iba i-ghost kayo. Basta merong tatakas, aalis na lang. O pwedeng nag-aaway kasi may mga disagreement dito. Hindi siguro ninyo naayos yung problema ninyo or maaayos. Hindi kayo magkaintindihan or ayaw lang ninyong pakinggan yung isa't isa. Basta may mga issues dito sa inyong magjowa, mag-asawa, magka-connect. Meron ditong misunderstood, meron ditong hindi nabigyan ng clarity yung side niya. Merong energy na pwedeng maghabol or iwan. Pwedeng dadamdamin nyo talaga yung pagkawala niyan Oo, meron yung iba dito, dadamdamin yung pagkawala. Pagiging empty, pagiging incomplete na hinahanap-hanap niya yung person na yan na wala na, pwedeng umalis, pwedeng ginos, I don't know, nag-break, okay? Eight of Swords. Pagiging nakakulong. Ayan, dami mong nakarehas na cards dito. Actually, dalawa. So, tingin ko, hindi mo magagawa lahat ng gusto mong gawin ngayong 2025. Parang may mga restrictions dito. Bawal, hindi ko alam. Malilimitahan ka Yung iba parang may stuck kayo, matatrap kayo sa isang situation na mahihirapan kayong ilabas yung sarili ninyo or makatakas sa ganyang klaseng sitwasyon. Paano nyo marirescue yung sarili ninyo? Pwedeng iba dito, kayo, na paghihigpitan kayo or limited kasi siguro yung resources ninyo. Basta limited yung kilos May mga nakakandado rito Oo. Limitado yung access. Or ayaw kayong payagan, meron bang mga ganun, yung tipong marirestrict kayo, makukulong, sana naman hindi. Parang confinement Parang walang kalayaan na gawin yung gustong gawin. It could be a toxic connection, an abusive relationship wherein may pagkadiktador dito. Na parang, or pwedeng matali kayo sa isang obligation na hindi nyo maiwan-iwan, pwedeng family member. Kasi nga, may obligasyon kayo doon. So, kayo ngayon yung na-restrict. Di na kayo nakaalis doon. Okay? Dahil lang doon sa mga matters. So, pumasok lang sa isip ko yun. Pero nakikita ko dito sa Eight of Swords mo, nakabukas naman yung cage anytime. Pwedeng tumakas. Siguro choice na lang din. Yun ang nafe-feel ko Parang in a way, parang nag-submit ka na doon or naging choice mo kung bakit ka na-stuck doon. Ayan. So, nakikita ko, pwedeng may mga business partnerships, collaborations, bagong projects with the Three of Pentacles. So, pwede ka rin may ma-meet na mga bagong katrabaho, bagong setup, bagong job ba to, bagong location, or bagong place. Pero nakikita ko dito is pagtutulungan. Oo, kailangan may unity. Sa bahay man ito, sa relationship mo, sa trabaho man yan, sa negosyo. Kakailanganin mo, for sure, ng tulong ng iba. Yun yung malinaw. Kasi nga parang meron ditong lalapitan ka for advice Kakailanganin mo ng tulong ng iba. Okay? Hindi mo kaya mag-isa yan. Yun lang ibig sabihin nun. Pero huwag kang mag-alala, magiging satisfied ka sa results. Ayan, magiging successful din yung outcome dito with the Nine of Pentacles. Nakikita ko rin na pwede kang maging successful sa career mo. Pwedeng mag-increase ang sweldo or maganda yung sales kung nagne-negosyo ka. Pwedeng ma-promote. Pwedeng may maipundar. Nakikita ko kung ano man itong bagay na to, kayang-kaya mo to. Or makukuha mo kung ano yung
bunga ng pagsisikap mo. Meron ditong masarap yung tagumpay mo kasi alam mo na nakayanan mong mag-isa yan. Nagawa mo yan mag-isa. Tingnan na natin yung closing message or advice para sa your affirmation para sa year 2025, Aquarius. Ito yung nakuha natin, flexibility. The river of life flows without discrimination. Following the current will release you and lead you to your true. Okay, so ito na yung susi para makawala ka rito. Nasagot na. Kailangan mong maging flexible. At mag-go with the flow. Huwag mong labanan yung agos. Yun yung makakapagpa-release sa'yo, Aquarius. Huwag mong kontrahin yung galaw ng tubig, yung alon. Umayon ka. Yun yung sinasabi rito. Each path can take you to an unexpected destination. Yan. Meron din. May possibility rin na makarating ka ng ibang lugar or basta meron ditong parang redirection, rerouting or basta mailalagay ka sa isang path na sa isang destination na hindi mo ina-expect. Alam ko na. Pag sinundan mo yung movement yung current ng tubig at hindi mo siya kinontra, mag-a-align sa'yo yun. Mapupunta ka sa kung saan ka dapat makarating, mapunta, ilagay. Instead na kinokontra mo. Okay? So, sabi nga dito, ayan, maging flexible ka, wag mo kontrahin eh. Go with the flow, mag-adapt, mag-adjust lang. Be flexible with your expectations and goodness can blossom through your actions. Yan. Meron something talaga magbo-blossom. Ayan. Ito. Itong mga to. Okay? Magbo-bloom ka siguro ngayong 2025. Basta umayon, sabayan mo yung alon. Mag-go with the flow ka, wag mong kontrahin. Ang pinaka-affirmation mo ay let go of my expectations. So, yan. Kasi minsan crippling yung expectations natin pag masyado tayo nag-e-expect, tas iba naman yung nangyari. I-let go mo yun. I-surrender mo yan sa langit kay universe. Okay, Aquarius, blessed New Year sa iyo. Sana makatulong tong reading na to. And if ever sa future, magkatotoo yan, balikan mo ko, mag-comment ka rito. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.